Kabanata 1051. Namumula sa galit, nahiga siya sa kama at mayanhing pinayagan itong panasan siya at magpalit ng damit. Pagkatapos ng kanyang pawisan na araw ng pagsakay sa kabayo, mas gamaan ang pakiramdam niya matapos siyang mapunasan. Tumagilid si Benjamin para yakapin siya, mahinang ngumiti nang makita ang mapula niyang pisngi. "Bakit ang pula ng mukha mo?" Tanong niya na nagpipigil ng ngiti. Uminit ang pisngi ni Erisa. Itinaas niya ang kobrekama upang takpan ang mga ito, tanging ang mga mata lamang niya ang nakalantad sa kanya. "Hindi ako kasing kapal ng balat mo." Minsan niya akong inalipin sa kanyang pamamalagi sa ospital, at hindi ko matindaan na nakita ko siyang masama ang pakiramdam. Ngumiti ng masama si Benjamin. Tumagilid siya dahilan para mapa-address si Erisa. "Ako, makapal ang balat." Ang mapupungay na mga mata ni Benjamin ay nakatuon sa kanyang katanji tanging katangian. Napakurap si Erisa at sinalubong ang matalim niyang tingin. "Hindi ba ikaw?" Nakipagtalo siya. "Matanda ka na, pero araw-araw mo pa rin akong hinihiling na maligo." Kumikislap ang mga mata ni Benjamin habang nanatiling nakatitig sa kanya. "Bring up the past now." "Tayo ba?" "Hindi, hindi ako." Inosenteng umiling si Erisa. "Sinasabi ko lang." Tumawa si Benjamin at pinisil ang ilong. "Sabihin lang, kasalukuyan akong nagbabalik ng pabor, noon. Kaya ngayon, matatawag din natin ito, di ba?" Napatulala si Erisa. "Marahil pakiramdam mo ay pinagsamantalahan ka. Maaari mo na akong paliguan kung gusto mo." Ang mga labi ni Benjamin ay pumulupot ng masama habang tinutokso si Erisa. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. "Walang hiya na nilalang." She hissed. "Sinabi ng doktor na humiga ako, at humihingi ka ng paliguan." Tumawa si Benjamin at masuyong hinaplos ang pisngi niya. "Nangaasar lang ako. Be good and stay in bed." "Maliligaw na ako." Tumango si Erisa. "Sige na, gabi na." Ang hindi kumukurap na titig niya sa kanya ay hindi siya komportable. Sa kabila ng ilang beses na nagpakasal sa isa't isa, ito ang unang beses niyang humingi ng paliguan sa sobrang tapang. Alam ni Benjamin kung ano ang ikinahihiya niya. Natatawang tumalikod siya para kunin ang malinis niyang damit at tumungo sa shower. "Matulog ka na." Tumigil sa paggalaw. Erisa pouted at the hulking figure. "I will." Tawag nito sa kanya, na nasa banyo na. Pagkasara ng pinto ng banyo, sinimulan ni Benjamin ang pagligo. Humiga si Erisa sa kama at hinawakan ang tiyan. Bagamat hindi na siya nakakaramdam ng discomfort, hindi siya naglakas loob na kumilos. Biglang tumunog ang phone ni Benjamin. Sinulyapan niya ito. "Nagriring ang iyong telepono, Benjamin." Tawag niya sa pintuan ng banyo. "Aalis ako saglit. Hayaan mo." Boses ni Benjamin mula sa banyo. Napatingin si Erisa sa phone niya. Tumigil ito sa pagtunog ngunit agad ding tumunog muli. Kumunat ang noo niya. Posible kayang emergency ito. Sumulyap siya sa banyo, pinagtatalunan niya kung dapat niyang alamin kung sino ang tumatawag. Hindi napigilan, sinubukan ng tumatawag. Napaupo na lang si Erisa nang bumukas ang pinto ng banyo. Nanlamig ng masalubong niya ang tingin ni Benjamin, nahiga siya ng may kasalanan habang lumilibot ang kanyang mga mata. Sinulyapan siya ni Benjamin bago naglakad para kunin ang telepono. Kumunat ang noo niya nang makitang tumawag sina Jonathan at Ethan, saka lumingon sa balkonahe para tawagan si Jonathan. "Ano ito?" Napatingin si Erisa sa kanya. Si Benjamin ay may tuwalya sa kanyang baywang, at ang kanyang anyo ay nakakabighani. Dahil sa mga pheromones na inilabas niya, hindi niya napigil ang iskansya mula ulo hanggang paa. Na parang naramdaman ang titig nito sa kanya, lumingon si Benjamin. Bumilis ang tibok ng puso niya nang biglang sumalubong sa kanya ang tingin niya, at umiwas siya ng tingin. Lumalim ang tingin ni Benjamin. At lumokso sa tuwa ang kanyang puso. "Puntahan mo ako sa second hospital bukas ng umaga." Natigilan si Jonathan sa kabilang dulo. "Sinasama mo ba si old Mr. Graham?" "Teka, hindi tama iyon. Hindi ba siya sosyon?" Kabanata 1052. "Hindi ang aking ama, ang aking asawa." Lumingon si Benjamin sa kama at kumunat ang noo niya nang makitang bumangon si Erisa. Binaba niya ang tawag habang papasok, at hindi nasagot ang pagtatanong ni Jonathan tungkol sa kalagayan ni Erisa. "Bakit ka nakaupo?" Natigilan si Erisa at napatitig sa kanya. "Gusto kong gumamit ng banyo." Sa sobrang pag-inom ng tubig, kinailangan niyang umalis ngunit hindi maganda ang pakiramdam na abalahin siya sa isang tawag. Nakarelax ang kilay ni Benjamin. Sabay yakap sa kanya, tumungo siya sa banyo. "Bakit hindi mo ako tinawagan?"
Mahinang tanong nito sa kanya. Don't move on your own. Nakalimutan mo na ba ang utos ng doktor? Hindi nahiya si Erisa sa kanyang pagmamaktol at sa kanyang pasaway. Sa halip, nasiyahan siya. Naaalala ko, at mag-iingat ako. Napansin kong nasa telepono ka kanina, at hindi ko na napigilan, kaya naisip kong pumunta ako ng mag-isa. Sinulyapan niya si Benjamin, na hindi pa rin nakashirt, at idiniin ang sarili sa kanya, natutuwa sa init nito. Pinag-aralan siya ni Benjamin. Nagdadahilan, ikaw ba? Napaawang ang lobby ni Erisa at humajijek. Nawala ang galit niya nang humarap siya sa nakakaakit nitong ngiti. Tawagan mo ako kung kailangan mong gumamit ng banyo sa susunod, ano man ang ginagawa ko, paulit-ulit na sabi ni Benjamin. Tumango si Erisa. I will, nakangiting saad niya. Sa galit na titig sa kanya, binuhat siya ni Benjamin sa banyo, hinintay siyang gamaan ang sarili, at muling inilabas. Marahan niya itong ibinalik sa kama at tinakpan ito ng kubrekama. Nilalamig ka ba? Sinuri siya ni Benjamin. Ang air conditioning sa ward, kasama ang pagkakaroon ng mga medical na supply, ay ginawa ang ambient temperature ng silid na mas malamig kaysa sa labas. Umiling si Erisa. Hindi naman. Sakto lang. Hinimas ni Benjamin ang kanyang kubrekama. Matulog. Lumingon siya sa kanya. Hindi ka ba matutulog? Hinaplos ni Benjamin ang kanyang buhok. Mayroon pa akong mga bagay na may kinalaman sa trabaho na dapat asikasuhin, malumanay niyang sabi. Matulog ka muna. Tumango si Erisa at, nang mapansing hindi pa rin siya bihis, sinabi niya, magsuot ka ng t-shirt bago ka malamigan. Napaawang ang lobby ni Benjamin habang kumikislap ang mga mata sa kanya. Magbibihis ako. Pagkatapos, hinaplos niya ang kanyang ilong ng masuyo. Matulog ka na. Napatingin si Erisa sa kanya. Gawin mo ang iyong bagay, at huwag mag-alala tungkol sa akin. Gayunpaman, huwag magpuyat. Tumango si Benjamin bago bumangon para magsuot ng sando. Sinundan siya ng tingin ni Erisa sa paligid, pakiramdam na ligtas siya sa kanyang presensya. Nagbihis si Benjamin bago ibinalik ang tawag ni Ethan, na may kailangang i-report sa trabaho. Biglang nagring ang phone ni Erisa. Tumatawag ang mga bata. Mabilis niyang kinuha at nakipag-usap sa kanila sa mahinang boses. Ibinaling ng mga bata ang kamera kay Bradley. Dahil ang tagal na niyang hindi nakikita, ang biglaang pagtitig sa kanya ay napuno ng init ng puso niya. Wala ka bang nakuhang makakain sa iyong paglalakbay, Bradley? Napangiti siya nang makitang binababa ni Bradley ang kanyang pagkain. Grabe naman, boss, walang masarap na kainin sa Rutisia Village. Feeling ko ilang buwan na akong hindi kumakain. Tumawa si Erisa. Napatingin si Benjamin. Huwag kang tumawa ng malakas. Paalala niya sa kanya. Sumulyap sa kanya, tumango siya. Wala ka man lang isang buwan, Mr. Hinton, at sinasabi mong ilang buwan na. Tama, masyado kang madrama, Mr. Hinton. Nakita ko siyang nagpapakasawa sa Rutisia Village, at ngayon ay nagpapanggap siya na nagugutom siya. Anong alam mo? Kailangan kong ihanda ang pagkain ko doon. Wala talagang takeout. Pinagmamasdan sila ni Erisa sa screen na may katuwaan. Matulog ka muna, Bradley. Malumanay niyang alok. Tulungan mo akong bantayan ng mga bata. Nabalitaan ko sa mga bata na nasa ospital ka, boss. Anong nangyari sa iyo? Tanong ni Bradley habang papalapit sa screen. Kabanata 1053. Nakaranas ako ng ilang mga komplikasyon sa pagbubuntis, kaya nananatili ako sa ospital para sa ilang araw ng pagmamasid, sabi ni Erisa kay Bradley. Alam na sasabihin sa kanya ng mga bata maaga o huli kahit na hindi niya ginawa. Ano? Nanlaki ang mata ni Bradley sa pagtataka. Sa sumunod na segundo, natuwa siya. Boss, buntis ka na naman. Ngumiti si Erisa at tumango. Oo, buntis ako. Di ba sabi ng doktor mahihirapan ka? Anyway boss, nakakapagtaka ka, nabuntis ulit. Lalaki ba o babae? Excited si Bradley, mas higit pa kay Erisa, ang magiging ina. Lumingon si Benjamin at tumingin. Tumango si Erisa. Nagulat din ako. Napakaliit pa ng fetus para sabihin ang kasarian nito. Congratulations, boss. Taos pusong binati siya ni Bradley. Salamat. Tumango si Erisa. Dapat bilasan mo at kumain ka, pagkatapos ay maligo ka at magpahinga. Okay, boss. Huwag kang mag-alala. Sasamahan ko ang mga bata at bibisitahin kita bukas, paniniguro ni Bradley kay Erisa. Pinatahimik siya. Hindi mahalaga kung bibisitahin mo ako o hindi. Tulungan mo lang kaming bantayan ang mga bata. Nag-aalala si Erisa sa mga bata na hindi sanay na mag-isa sa bahay. Kahit na ang kasambahay ay makakasama rin nila,
ang pagkakaroon ng dagdag na tao ay palaging mas mabuti. Napansin na nagtatrabaho pa rin si Benjamin, ayaw na niyang makipag-chat pa. Matapos paalalahanan ang mga bata na pumasok kanina, mabilis niyang ibinaba ang telepono. Si Benjamin ay nasa telepono pa rin, kausap si Ethan at tumatanggap ng iba pang tawag sa trabaho. Dahil sa pagiging abala niya, mahina siyang napabuntong hininga. Pinahinto niya ang trabaho niya dahil inilabas niya ako para magsaya ngayon. Gusto niyang buhusan siya ng isang basong tubig ngunit naalala niyang napag-alitan siya nito kanina, kaya nagpigil siya at masunurin na humiga sa kama, ayaw niyang madagdagan pa ang gulo. Pagkatapos niyang makipag-usap sa telepono, pinaalalahanan siya ni Erisa, Benjamin, uminom ka ng tubig. Naningkit ang mga mata ni Benjamin habang nakatingin. Ngumiti si Erisa sa kanya. Uminom ka pa ng tubig. Ang tagal mong kausap sa phone. Hindi ka ba nauuhaw? Tumaas ang isang kilay ni Benjamin at tumango. Pagkatapos, lumakad siya, nagsali ng isang basong tubig, at uminom ng ilang subo. Nilapitan niya ito at tinanong, gusto mo rin ba ng tubig? Uminom ng ilang higop si Erisa sa kanyang baso. Ayoko nang uminom ng anumang likido, kung hindi, kailangan kong pumunta sa banyo muli sa lalong madaling panahon. Tawagan mo ako kung kailangan mong pumunta sa banyo, bilin nito sa kanya bago tumalikod upang ipagpatuloy ang trabaho. Ngumisi si Erisa, hindi pa siya makatulog, nagpasya siyang laruin ang kanyang telepono. Nang dumating ang doktor upang mag-ikot, agad na isinangkabi ni Benjamin ang kanyang trabaho at tumayo sa tabi ng kanyang kama, sa takot na maaaring magkaroon ng iba pang mga isyo. Nang sinabi ng doktor na maayos na ang lahat ay nakahinga siya ng maluwag. Pakipahinga ng mabuti, Mrs. Graham, payo ng doktor bago umalis. Salamat, doktor, pasasalamat ni Erisa. Niyakap siya ni Benjamin. Kailangan mo bang pumunta sa banyo? Ngumiti si Erisa at umiling. Hindi ngayon. Hinaplos ni Benjamin ang kanyang buhok at mahinang nagsalita, matulog ka ng maaga. Ilang oras nang natutulog si Erisa sa hapon, kaya medyo puyat siya ngayon. Hindi pa ako inaantok. Napansin niyang nakatitig si Benjamin sa kanyang maaliwalas na mga mata ngunit hindi niya moari kung ano ang iniisip nito. Lumipat siya sa kabilang side ng kama at humiga sa tabi niya. Pagkatapos noon, iniunat niya ang isang braso at hinayla siya sa kanyang yakap. Matulog ka na. Yumuko siya para halikan ang noo nito bago nagpatuloy sa trabaho sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang libreng kamay upang tingnan ang mga email sa kanyang telepono. Malalim na naantig, tumingin sa kanya si Erisa. Hindi mo ako kailangang samahan. Kaya kung matulog mag-isa, iniwas niya ang tingin sa kanya at kinurot ang pisngi nito. Titingnan ko ang aking mga email saglit at pagkatapos ay tatawag din ito sa isang araw. Tumango si Erisa at hindi na siya inistorbo. Gamulong siya para yakapin ang baywang nito, naging komportable, at pumikit para maghanda sa pagtulog. Tinitigan ni Benjamin ang kanyang matahimik na kilos habang siya ay nagpapahinga na parang isang maliit na kuting sa kanyang mga bisig. Namuo ang kasiyahan sa kanyang dibdib. Pinaikot niya ang kanyang mga labi sa isang mahinang ngiti. Makalipas ang ilang oras, umiwas siya ng tingin at nagpatuloy sa pagrepaso ng ilang mga dokumento. Kabanata 1054. Akala ni Erisa ay hindi siya makakatulog ng ganoon kabilas, ngunit napaanod siya nang wala sa oras habang yakap-yakap si Benjamin. Nang marinig ang kanyang mababaw na paghinga, tumingin si Benjamin sa kanya at nakitang nakatulog na siya. Hinailan niya ang kumot sa ibabaw niya, sinisiguradong walang draft na makapasok. Ipinagpatuloy ni Benjamin ang pag-browse sa mga dokumento sa kanyang telepono, binilisan ang trabaho para tapusin ang kanyang trabaho bago matulog. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Erisa na punong-puno ng pantog at walang ibang magawa kundi gisingin si Benjamin. Benjamin, gumising ka. Kailangan kong gumamit ng banyo. Nang hihina, hinampis niya ang braso ng lalaki sa tabi niya. Agad na nagising si Benjamin. Maghintay ka. Binuksan niya ang ilaw, bumangon, at dinala siya sa banyo. Nang matapos siya ay ibinalik niya ito sa kama. Dahil sa antok, muli siyang nakatulog pagkatapos humiga at hilahin ang kumot sa sarili. Napataas ang kilay ni Benjamin sa tanawing iyon. Tumalikod siya at pumunta sa banyo bago lumabas at bumalik sa kama. Kinabukasan, nang magising si Erisa, nakita niya ang mga bata at dumating na si Bradley. Sumunod si Bradley para tulungan siyang maupo sa kama. Mag-ingat ka, boss. Pinalaki niya ito, medyo gamaan ang pakiramdam matapos mapansing maganda ang hitsura niya. Umupo si Erisa sa kalagitnaan, lumingon-lingon ngunit hindi nakita si Benjamin.
Mommy, gamaan na ba ang pakiramdam mo? Nagtipon-tipon ang mga bata, nakasandal sa gilid ng kama at nagpapakita ng pag-aalala para kay Erisa. Tumango si Erisa. Oo, mas gamaan na ang pakiramdam ko. Bakit ang aga mong dumating? Magiliw niyang tinapik ang mga ulo ng kanyang mga anak, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kanila. Mommy, nag-aalala kami sa iyo. Tinitigan siya ni Gavin nang hindi kumukurap. Tumango rin si Tim at ang iba, na nag-aalalang nakatingin kay Erisa. Natutuwa siyang makita ang kanyang mga anak na nagpapahayag ng pag-aalala para sa kanya. Boss, you should freshen up. Dinalhan ka namin ng almusal, paalala ni Bradley sa kanya. Tumango si Erisa at nagtanong, nung dumating kayo, nandito pa ba si Benjamin? Oo, lumabas lang si Daddy para tumawag sa telepono, sagot ni Gavin. Tumango si Erisa, no wonder wala siya, sandali lang, maghuhugas ako. Umupo siya sa gilid ng kama. Lahat ng 6 na bata ay humakbang, na gustong tulungan siya. Ang kilos nila ay labas na naantig sa kanya. Maaari kayong bumalik, ako mismo ang gagawa. Hayaan mo akong tulungan ka, boss. Mag-ingat ka. Lumapit si Bradley at akmang alalayan si Erisa para makatayo. Bigla siyang hinailan ng kung sino. Sa sumunod na segundo, nahulog si Erisa sa isang pamilyar na yakap. Hindi siya makalakad. Tinitigan ng masama ni Benjamin si Bradley at binuhat si Erisa sa banyo. Kinilig si Bradley at nagmamadaling tumabi. Nakakatakot ang tingin sa mga mata ni Mr. Graham kanina. Hindi kasalanan ni Bradley, paliwanag ni Erisa matapos tingnan ang tensyon na doon na mukha ni Benjamin. Sumulyap siya sa kanya at same time na sinabi, hindi ba sinabi ko sa iyo na tawagan mo ako kung may kailangan ka? Lumiit siya sa kanyang mga bisig at sinabi sa mahinang tono, wala ka doon, kaya ako. Tumahimik siya sa sumunod na segundo matapos nitong titigan siya ng masama. Pinaupo niya ito sa upuan sa loob ng banyo at inihanda ang kanyang toothbrush, toothpaste, at isang tasa para sa pagbanlo ng kanyang bibig. Isang matamis na sensasyon ang kumalat sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan itong inihanda ang lahat para sa kanya. Nagising ka ba ng napakaaga? Kanina lang. Inabot nito sa kanya ang toothbrush na may nilagyan ng toothpaste. Nakatanggap ako ng tawag kanina, at ayokong istorbohin ka, kaya lumabas ako para sagutin ang telepono. Tinanggap ni Erisa ang toothbrush. At nagsimulang mag-toothbrush. Tumayo si Benjamin sa likod niya, nagsusuklay ng buhok. Natigilan siya saglit bago nagpatuloy sa pag-toothbrush. Pagtingin kay Benjamin, na nag-refresh na, naisip niya na hindi lang saglit nagising ito. Nagsisiksikan ng 6 na bata sa pintuan, matamang pinagmamasdan ng mag-asawa. Naramdaman ang kanilang mga titig, nilinggan sila ni Erisa na may mga mata na puno ng pagmamahal. Daddy, be gentle. Masama na ang pakiramdam ni Mommy, pero masyado ka pa ring malupit sa kanya, babala ni Gavin kay Benjamin. Naningkit ang mga mata ni Benjamin habang sinusulyapan si Gavin. Kabanata 1055. Sinulyapan ni Erisa si Benjamin sa salamin at napangiti nang makita ang natatarantang ekspresyon nito. Napataas ang kilay ni Benjamin nang mapansin ang bakas ng ngiti sa gilid ng mata nito. Kinurot niya ang pisngi niya at tinanong, anong nakakatawa? Napangiti si Erisa nang nakakaloko. Sinabi sa iyo ni Gavin na maging banayad. Lumapit si Benjamin sa kanyang tainga at bamulong, kung gayon, mas gusto mo ba akong maging mas malumanay o mas mahigpit? Ang mainit niyang hininga ay kumikiliti sa kanyang tainga. Naramdaman ni Erisa ang mahina sa kanyang mga salita, at nag-init ang kanyang mga tainga sa kahihiyan. Alin man ito, hindi ba't pareho lamang silang pagpapakita ng iyong sariling kagustuhan? Sagot niya, bahagyang napaawang ang lobby ni Benjamin. Nang makita ang mga bata na lahat ay nakasiksik sa pintuan na nakatingin sa kanila, binitawan niya si Erisa at naglakad patungo sa pinto. Anong ginagawa ninyong lahat dito? Halika na at mag-almusal. Kumurap-kurap ang mga kaibig-ibig na bata at mahinang sumagot, hinihintay namin si Mommy na sabay na kumain. Masayang ngumiti si Erisa at napalingon sa kanila. Sige na kumain na kayo. Lalabas na ako. Ngumiti ang mga bata at hinimok siyang magmadali. Tumango si Erisa. Go on. Hindi na ako magtatagal. Lumingon siya kay Benjamin. Pumunta ka at mag-almusal kasama sila. Nanatili si Benjamin sa tabi niya at inabutan siya ng tuwalya pagkatapos niyang mag-toothbrush. Kailangan pa kitang ihatid. Hindi siya tinulak ni Erisa palayo. Naghilamos siya ng mukha, saka nagpakawala ng loob. Ilang beses na niya itong ginawa, nasanay na siya at hindi na siya nahiya. Tapos na ako, tara na, sabi niya kay Benjamin.
Lumapit si Benjamin at binuhat siya. Ipinulupot ni Erisa ang mga braso sa leeg nito at sumandal sa kanya. Nanlambot ang mga mata ni Benjamin habang binuhat siya palabas. Pumunta ka sa sopa dyan, sabi ni Erisa. Dapat kang humiga. Hindi pinansin ni Benjamin ang hiling niya, dinala siya sa kama, at bahagyang humiga. Gayunpaman, ang kanyang katawan ay nasa kama pa rin, at hindi niya ipinipilit ang kanyang tiyan. Sinanay ni Erisa ang kanyang mga mata kay Benjamin sa buong oras habang hinihila siya ng lalaki ng kumot. Boss, makinig ka kay Mr. Graham at humiga ka pa. Kahit anong gusto mong kainin, ipapakain ka namin. Sabi ni Bradley, lumapit kay Erisa. Sumulyap si Benjamin sa kanya at sinabing, kumain ka na kasama nila. Ang tinutukoy ni Benjamin ay ang mga bata. Hinimas niya ang kumot para kay Erisa at isinilid ito para hindi siya sipon. Dinala ng mga bata ang kanilang almusal. Mami, papakainin ka namin. Kinuha ni Benjamin ang pagkain, mukhang kahanga-hanga. Pakainin ko ang mami mo. Magsama kayo ng mga bata. Nagpalitan ng tingin ang 6 na bata bago sila humiga sa gilid para bantayan ang kanilang mga magulang. Mr. Graham, alam mo ba kung paano siya pakainin? Nagdududang tanong ni Zachary. Napaawang ang bibig ni Benjamin. Kumuha siya ng mangkok ng sinigang na oatmeal, nagsandok, hinaypan, at dinala ang kutsara sa lobby ni Erisa. Mag-ingat ka, mainit, malumanay niyang paalala. Ngumiti si Erisa at humigop ng sinigang na oatmeal. Nanlaki ang mga mata sa kanila ng mga bata, pabalik-balik sa pagitan ni Erisa at Benjamin. Mukhang higit pa sa kakayahan ni Daddy na alagaan si Mommy. Natuwa rin si Bradley para kay Erisa. Tara na doon na tayo mag-breakfast. Sabi niya sa mga maliliit. Oo, makakapag-almusal na tayo sa wakas. Nagugutom ako. Salamat at nagising si Mommy. Kung hindi, kailangan pa nating maghintay ng matagal. Nagtakbuhan ang mga bata, hinayla si Bradley para maupo at mag-almusal. Ngumiti si Erisa at tumingin sa kanyang mga anak. Lumawak ang ngiti niya nang magsimula na silang kumain. Hanggang sa naramdaman niyang may dumampi sa kanyang lobby ay napalingon siya at sinalubong ang matalim na tingin ni Benjamin. Nagtaas baba siya para hudyat na mag-almusal na siya. Kabanata 1056. Matiyag ang pinakain ni Benjamin si Erisa at paminsan-minsan ay pinupunasan ng napkin ang gilid ng kanyang bibig. Mahinang tanong ni Erisa, gusto mo bang kumain muna? Nagpatuloy si Benjamin sa pagpapakain sa kanya. Kakain ako kapag tapos ka na. Hindi na nagsalita pa si Erisa at seryosong kumain ng almusal, habang ang mga bata at si Bradley ay masiglang nag-almusal. Nang makain na si Erisa, sa wakas ay nakain na rin si Benjamin. Bradley, ibalik mo sila. Walang masaya dito sa ospital, bilin ni Erisa kay Bradley pagkatapos ng almusal. Mami, magkikita kami ni Lolo mamaya. Nagmamadaling sabi ni Jasper sa kanya. Tumango rin si Gavan. Mami, pupunta tayo saglit kay Lolo. Paalala ni Erisa sa kanila, sige, pero huwag kayong maingay dyan at abalahin ang pahinga ni Lolo. Alam namin, Mami, tumango si Zachary. Gusto kong manatili dito kasama si Mami ng kaunti pa. Sabi ni Jessie sa pipang boses, nakasandal sa kama. Tumagilid din si Oliver. Maaga pa naman, Mami. Hayaan mo kaming manatili sa iyo ng kaunti pa. Ngumiti at tumango si Erisa, at tuwang-tuwa ang mga maliliit. Mami, humiga ka. Promise hindi ka namin iistorbahin. Sabi ni Tim, napatitig ang mata kay Erisa. Lamambat ang puso ni Erisa. Sige, pwede kayong magstay ng ilang sandali bago pumunta kay Lolo. Kung tatanungin ako ni Lolo, huwag mong sabihing nasa ospital ako. At itago mo rin ito sa iyong apo sa tuhod. Ayokong mag-alala sila. Mami, promise wala kaming sasabihin. Sabay-sabay na tumango ang mga bata at tinupad ang kanilang pangako sa kanilang pag-uugali na nagpapakita ng pag-aalala para kay Erisa. Tinawagan ni Benjamin ang doktor para suriin si Erisa, at pagkatapos ng masusing pagsusuri, napagpasyahan ng doktor na mas mabuti ang kalagayan niya kaysa noong nakaraang araw. Gayunpaman, kailangan pa rin ni Erisa na tumanggap ng mga IV fluid para protektahan ang fetus. Hindi napigilan ng mga bata at Bradley na kumunat ang kanilang mga mukha nang makita nila si Erisa na na-injection. Nagsalubong ang mga kilay ni Benjamin na parabang siya ang nagpa-injection, at naawa siya kay Erisa. Nang tumangala si Erisa, nakita niyang lahat sila ay may ekspresyon ng pag-aalala para sa kanya. Ngumiti siya at tinaliw sila sa mahinang boses, napakahusay ng nurse sa pag-iniksyon. Wala akong naramdamang sakit, hindi lang sila inaaliw ni Erisa. Wala talaga siyang nararamdamang sakit ngayong araw.
Namula ang nurse nang purihin siya. Mag-ingat ka at tawagan mo kami kung may sakit ka. Tumango si Erisa at nagpasalamat sa nurse. Sinuri ng doktor ang kalagayan ni Erisa at saka umalis kasama ang iba pa. Noon ay pumasok sina Sean at Jonathan. Pinag-aralan ni Sean si Erisa at tinanong, ano ang pakiramdam mo ngayon? Much better, sagot ni Erisa. Lumapit si Sean at kinuha ang kanyang pulso. Lumapit si Jonathan kay Benjamin. Anong nangyari sa kanya? Naaliw na tumingin si Sean kay Jonathan at saka sinulyapan si Benjamin, na kinakabahang nakatingin sa kanila. Mas stable na ngayon ang fetal signs. Nakahinga ng maluwag si Benjamin. Bagamat nasuri na ng doktor si Erisa, ang pagkarinig nito mula kay Sean ay naging tunay na panatag ang loob niya. Mommy, okay ka na ngayon. Naghiyawan ang mga maliliit, gamaan din ang pakiramdam ni Bradley. Basta okay lang si boss at ang baby, magiging maayos din ang lahat. Pagtingin kay Benjamin, may bahid ng inggit si Jonathan. Benjamin, ang bilis mo. Siya na, buntis sa pangalawang pagkakataon. Haha, ang bilis ni Benjamin ay hindi kayang abutin ng lahat. Ngayon, ang kailangan nating gawin ay itago ito sa mga matatandang iyon, para hindi tayo ma-pressure na magpakasal. Biro ni Sean, naaliw si Erisa. Tumingin si Benjamin kay Jonathan at sinabing, mag-usap tayo sa labas. Biglang naalala ni Jonathan ang negosyo at mabilis na sinundan si Benjamin palabas. Muntik na niya itong makalimutan dahil sa pagbubuntis ni Erisa. Kabanata 1057. Si Benjamin ay matamang nakinig habang nagsasalita si Jonathan tungkol sa kaso ni Dana. Boss, bukas na ang trial. Kayo ni Erisa, hindi siya pupunta. Matigas na sagot ni Benjamin. Siya ay buntis at itinuring na hindi angkop na naruroon sa gayong masamang kapaligiran. Tiningnan siya ni Jonathan ng mahinahon, tahimik na nagtatanong kung dadalo siya sa pagdinig ng korte. Iiwan kita sa paghawak ng kaso. Ang kinalabasan lang ang iniisip ko. Si Benjamin ay mukhang mabagsik, at malinaw ang kanyang intensyon. Ang babae ay maaaring makulong na lamang sa lahat ng kanyang inaalagaan. Ang proseso na humahantong sa iyon ay hindi mahalaga. Nananalig siya sa mga kakayahan ni Jonathan. Tumango si Jonathan at tiniyak, Boss, maaasahan mo ako. Dapat kang bumalik at maghanda para sa pagsubok. Handa na ba ang lahat? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Naayos na ang lahat. I-review ko ulit ang kaso ngayon. Tumango si Benjamin. Wala nang ibang masabi. Pagkaraan ng ilang sandali ay umalis na sina Jonathan at Sean. Dahil ang huli ay patungo sa ospital, ipinadala sa kanya ni Benjamin ang 6 na maliliit at si Bradley. Naging tahimik ang silid ng ospital, kasama si Erisa na nakahiga sa kama at tinatanggap ang kanyang IV drip. Umupo si Benjamin sa tabi ng kanyang kama, hawak at hinahaplos ang kanyang kamay. Masakit ba? Napatingin si Erisa sa nakakunot niyang noo at mahinang ngumiti. Hindi, medyo malamig lang. Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya, hinaplos ito ng marahan para mainaitan. Ikukuha kita ng isang baso ng mainit na tubig. Bumangon siya at nagsali ng mainit na tubig, saka hinintay na lumamig ito ng kaunti bago ay pakin sa kanya. Ang temperatura sa silid ng ospital ay mababa, at siya ay tumatanggap din ng kanyang IV drip. Pagkatapos uminom ng tubig, bumuti ang pakiramdam ni Erisa at pinagpawisan pa siya. Comfortable siyang nahiga sa kama at tiniyak sa lalaking nagbabantay sa kanyang tabi ng kama, mas mabuti na ang pakiramdam ko. Pwede ka nang magtrabaho. Magiliw siyang itinulak ng lalaki, pagkatapos ay pinahina ang bilis ng pagtulo at ipinagpatuloy ang pagmamasahe sa kanyang mga kamay. Ramdam ni Erisa ang init na nagmumula sa kanyang mga palad, at napuno ng kasiyahan ang kanyang puso. Habang lumilipas ang oras, unti-unti siyang nakatulog muli, nanalo na naman ang antok niya. Pagkaraan ng ilang sandali, hinanap ni Ethan si Benjamin upang i-update siya sa pag-unlad ng kanilang trabaho. Noon, mahimbing na ang tulog ni Erisa. Nang sa wakas ay nagising siya, natapos na ang IV drip, at si Benjamin ay may sensinang nagtatrabaho sa tabi niya. Humiga saglit sa kama si Erisa para hindi siya maistorbo. Gayunpaman, naramdaman ni Benjamin na nagising siya at tumingin sa kanya. Tumayo siya at naglakad, yumuko para hawakan ang mukha niya. Ano ang pakiramdam mo? Medyo maganda, pero masakit ang likod ko sa pagkakahiga, sagot ni Erisa na may kasamang matamis ng ngiti. Para siyang bata na umuungol. Namilog ang mga mata ng lalaki. Hayaan mo akong magpamasahe sa iyo. Matamis na ngumiti si Erisa at sinulyapan siya. Gusto kong gumamit ng banyo. Ay nalalayan siya ni Benjamin na makaupo at itinakip ang kanyang Amerikana sa kanyang mga balikat.
Hindi ako nilalamig. Sa kabila ng kanyang pagtutol, nakipagtulungan pa rin siya at nagsuot ng Amerikana. Isuot mo ito para hindi ka malamigan, mahinang paalala ni Benjamin sa kanya habang binunot siya nito bago binuhat sa banyo. Pakiramdam ni Erisa ay parang isang maliit na walang magawa at mahinang paslit nang yakapin siya ni Benjamin. Wala akong problema sa paglalakad ng mabagal mag-isa. Gayunpaman, ang matalim na titig ng lalaki ay sumalubong sa kanya habang nagbabala ito, hindi mo na kailangang maglakad ng mag-isa kapag nandyan ako. Nakagat ni Erisa ang kanyang lobby, mas alam niya kaysa makipagtalo. Okay, dadalhin kita saan mo gustong pumunta. Isang mainit na sensasyon ang napuno sa puso ni Erisa habang nakatingin sa kanya. Iistorbahin ba kita? Tinaas ni Benjamin ang isang kilay, hindi natitinag ang kanyang tingin. Nandito ako para samahan ka. Pangalawa ang trabaho. Masayang ngumiti si Erisa. Sige, sige, balitaan ko lang kung meron. Matapos kilalanin ang kanyang mga sinabi, ibinaba siya ni Benjamin at sinabing, sige at gamitin mo na ang banyo. Kabanata 1058. Nang matapos si Erisa sa banyo, kumuha si Benjamin ng mainit na tuwalya at pinunasan ang mukha at kamay. Tara na, binuhat siya ng lalaki at binuhat palabas ng banyo. Napayakap si Erisa at nanunukso, hindi ba nakakapagod na buhatin mo ako ng ganito? Namilog ang mga mata ni Benjamin habang nakatingin sa kaibig-ibig nitong anyo. Hindi naman, mas hinigpitan niya ang yakap nito at ibinaba ang ulo para bigyan siya ng halik. Ang kanyang mga pisngi ay namumula ng isang kulay rosas na kulay, at ang kanyang balat ay kumikinang sa maningning na init. Napalunok si Benjamin habang nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Erisa mula sa kanyang nag-aapoy na tingin, na ginulo ang matalik na tensyon. Anong oras na? Pakiramdam niya ay matagal siyang nakatulog. Yumuko si Benjamin at inihiga siya sa kama, sa katinakpan ng kumot. Tumingin siya sa kanya ng mahinahon at mahinang sinabi, halos tanghali na. Nataranta sa kanyang mahabang pahinga, mabilis na kinuha ni Erisa ang kanyang telepono upang kumpirmahin ang oras. Pasado 11:00 na, matagal ba akong natulog? Magpahinga ka na, malapit na tayong magtanghalian. Tinapik ni Benjamin ang kanyang ilong at saka bumalik sa kanyang trabaho. Nakahiga si Erisa sa kama na masunurin. Kung hindi siya pinagmamasdan ng lalaki, pumunta sana siya sa balcony para mag-sunbathe. Matagal na siyang nakahiga sa kama, at ang kanyang likod ay lubos na masakit. Gayunpaman, kumpara kay Benjamin, siya ay nasa mas komportableng posisyon. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang paghiga sa kama sa halip na guluhin siya. Niinis at nawala sa pag-iisip si Erisa hanggang sa magdala ng tanghalian ng mayordomo. Mrs. Graham, mas maganda ba ang pakiramdam mo ngayon? Sinuri siya ni Edwin nang may pag-aalala, natatakot na masama pa rin siya. Oo, much better. Maraming salamat, Edwin. Tumakbo ka ng pabalik-balik. Labis ang pasasalamat ni Erisa sa kanyang tulong. Na-hospital si Darius, at sa kritikal na sandali na tulad nito, napadpad din siya sa ospital. Napakamalas ba natin? Okay lang. Nagluluto kami ng share ng lahat. Pero natakot si Mr. Graham na baka gutom ka, kaya pinadala muna niya ako ng tanghalian dito. Pupuntahan ko si old Mr. Graham mamaya. Mas mahirap para sa inyo sa ospital. Mrs. Graham, kailangan mong gumaling kaagad. This soup is good for your body and the baby. Please drink more. Inayos ni Edwin ang mga pagkain sa maliit na mesa habang nagsasalita. Ang hitsura, halimuyak, lasa, at nutritional value ng mga pagkain ay kaakit-akit at balanseng lahat. Edwin, mayroon kang pambihirang kakayahan sa pagluluto. Puri ni Erisa bago hinawakan ang kanyang mangkok at humigop. Kung gusto mo, pagkatapos ay magkaroon ng higit pa. Marami na akong nagawa, kaya huwag mag-atubiling uminom ng maraming mangkok. Natuwa naman si Edwin. Lumapit si Benjamin at umupo sa tabi ng kama, kinuha ang mangkok mula sa kamay ni Erisa at pinapakain ang kutsara nito sa bawat kutsara. Dahan-dahan lang uminom. Sinulyapan siya ni Erisa at nakangiti habang umiinom. Masarap ang sopas na ito. Dapat mayroon ka rin. No thanks. Espesyal na ginawa ito ni Edwin para sa iyo. Maaari mo ring inumin ito. Ito ay isang pampalusog na sabaw. Ungol niya. Habang nakatitig si Benjamin sa mga mata nito, napagtanto niya na kung patuloy siyang kakain ng masustansyang pagkain, baka damyugaw siya sa lalong madaling panahon. Nang makitang nasasarapan sila sa pagkain, ngumiti si Edwin at umalis. Kailangan pa niyang maghatid ng pagkain kay Darius at sa iba pa.
Napansin ni Erisa na paalis na si Edwin at sumandal siya para tumingin. Bahagyang hinawakan ni Benjamin na nagpapakain ng sopas ang kanyang lobby. Anong tinitingin-tingin mo? Inumin mo yung sopas mo. Bumaba ang tingin ni Erisa sa nakatutok na lalaki sa kanyang harapan. Wala na si Edwin. Kailangan niyang maghatid ng pagkain kay tatay, wika ni Benjamin sa mahinang boses. Nagtataka ako kung kumusta si Dad. Napabuntong hininga si Erisa. Huwag kang mag-alala. Maayos na siyang gumaling. Alam na nila ang kalagayan niya, at nandoon din si Sean. Ikaw ang inaalala namin. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin. Napatingin si Erisa sa kanya. Well, sa katunayan, ako ang nasa ilalim ng obserbasyon ngayon. Kabanata 159. Tinawagan mo si Dad. Tumingin siya kay Benjamin. Tinawagan ba niya si Dad noong natutulog ako? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin at diretsyong sumagot, si Sean ang nagsabi sa akin na gumaling si tatay. Tumango si Erisa. Naging abala siya, kaya wala siyang oras para tumawag. Tatawagan ko si Dad mamaya. Inihain ni Erisa si Benjamin ng pagkain. Kumain ka na rin. Hindi ka ba umiinom ng sopas mo? Nakita ni Benjamin na may natitira pang kalahating mangkok ng sopas. Ipagpapatuloy ko ang sopas pagkatapos kong gawin ang aking pasta. Kung maubos ko ang aking sopas ngayon, wala na akong gana sa aking pasta. Humalaklak si Benjamin at inubos ang kanyang sopas para sa kanya bago inihain sa kanya ang natitirang sangkap sa sopas. Ngumiti naman si Erisa sa kanya at masayang kumain. Huwag mo na lang akong bigyan ng pagkain. Dapat kumain ka pa. Natutuwa akong panoorin kang kumain. Ha, mukhang natarante si Erisa. Tinapik ni Benjamin ang kanyang ilong at ipinaliwanag, masarap ang gana ko sa tuwing kasama kita sa pagkain dahil parang nag-e-enjoy ka sa lahat. Tumango si Erisa. Well, hindi kasi ako picky eater. Nagtaas ng kilay si Benjamin at tumabi sa kanya. Picky eater ba ang tawag mo sa akin? Hindi ba? Mas mapili ka kaysa sa mga bata. Pagtatalo ni Erisa, natuwa si Benjamin. Napaka-partikular ko lang sa panlasa. Napaawang ang mga lobby ni Erisa, at sinulyapan niya ang mga pinggan sa harap ng kanyang mga mata. Walang ulam na ayaw niya. Dapat ay isinaalang-alang ni Edwin ang kanyang mga kagustuhan. Kung may ulam dito na hindi niya gusto, ihain ko agad sa kanya ang ulam na iyon para tingnan kung kakainin niya ito. Ang sarap ng pasta, bakit hindi ka kumakain? Pinunasan ni Benjamin ang kanyang lalamunan at bamulong, ayoko ng malambot na pagkain. Itinaas ni Erisa ang tingin sa kisame. Gayunpaman, sinabi niya na hindi siya isang picky eater. Ang gulo naman maghanda ng pagkain para sa kanya. Nakita ni Benjamin ang pagmumukha nito at ngumuso. Wala ka bang kahit anong bagay na hindi mo kinagigiliwang kainin? Tumanggi si Erisa na makipagtalo sa kanya. Hindi pa rin ako mapili gaya mo. Natigilan si Benjamin. Bago pa sila matapos kumain ay tumunog ang phone ni Benjamin, at nakita niyang tawag iyon ni Gavin. Napatingin si Benjamin kay Erisa. Tumatawag na naman si Gavin. Muli, tumawag ba siya kanina? Minsan, at hinahanap ka niya. Sinabi ko sa kanya na natutulog ka at ibinaba mo ang telepono. Hindi sinagot ni Benjamin ang telepono. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pagtatambak sa plato niya ng pagkain. Sagutin ang telepono. Naging balisa si Erisa. Nag-aalala siguro si Gavin sa akin. Kumain na lang muna tayo, mahinahong sabi ni Benjamin. Kaya kung kumain at makipag-usap ng sabay-sabay. Huwag hayaang mag-alala ang mga bata, udyok ni Erisa. Sa huli, bamantong hininga si Benjamin, sinagot ang telepono, at inilagay ito sa speaker. Gising na ba si Mommy? Tanong ni Gavin. Kumunat ang noo ni Benjamin. Hindi mo ba muna ako babatiin? Daddy, bati ni Gavin. Gising na ba si Mommy? Kumakain siya, sagot ni Benjamin. Tinitigan ni Erisa si Benjamin bago mahinang sinabi sa kanyang anak, Sweetheart, I'm here. What's up? Hehe, Mommy, we were wondering if you are awake. Are you feeling better after the IV drip? Tanong ni Gavin sa tonong nag-aalala. Oo, mas gamaan na ang pakiramdam ko. Kakain talaga ako ng daddy mo ngayon. Maganda ang mood ni Erisa. Hindi pa tayo kumakain. Hindi tayo pinadalhan ni Mr. Whitley ng pagkain, sabi ni Jasper. Papunta na si Mr. Whitley sa inyo, kaya dapat nandoon na siya kaagad. Pagkatapos kumain, umuwi ka na at magpahinga, okay. Magpahinga ang lolo at lola mo sa ospital. Payo ni Erisa dahil nag-aalala siya kina Darius at Mary. Pagkasabi niyon ay, agad niyang ibinaba ang telepono.
Kung hindi ko agad ibababa ang telepono, may magagalit. Itinabi ni Benjamin ang telepono at nangingibabaw na sinabi, simula ngayon, huwag mo na silang kausapin sa telepono habang kumakain. Masamang ugali, sinulyapan ni Eresa ang nagseselos na lalaki at humajijek. Kabanata 1,006 na po. Pagkatapos nilang kumain, nagpahinga sandali si Eresa bago tinawagan si Darius. Sa pagkakataong iyon, kararating lang ni Edwin na may dalang pagkain, at lahat ay nagsimulang kumain. Base sa boses ni Darius, masasabi ni Eresa na gumagaling na siya, kaya hindi na siya gaanong nag-aalala. Mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon, Dad? Busy kami ni Benjamin, kaya hindi ka namin mabisita ngayon, paumanhin ni Eresa upang maiwasang madismaya si Darius. Magaling ako, huwag kang mag-alala sa akin. Sinabi sa akin ng mga bata na nagmamadali kayong lumabas sa isang business trip kagabi. Iniisip ko kung nasaan kayo. Napangiti si Darius at parang wala siyang pakialam. Natawa si Eresa sa narinig. Buti na lang at hindi sinabi sa kanya ng mga bata na nasa ospital ako. Pare, magpahinga ka na. Bibisitahin namin kayo ni Benjamin kapag tapos na tayo sa trabaho natin. Ituloy mo kung ano ang kailangan mong gawin. Binabantayan ako ng lahat sa ospital. Pati si Gavin at ang mga bata nandito. Huwag kang mag-alala sa akin. Tuwang-tuwa si Darius dahil napapaligiran siya ng kanyang mga apo. Kakain na tayo. Andito na rin ang lolo mo. Kumain na ba kayo? Tanong ni Darius. We have. Enjoy your meal, Dad. I should hang up now. Ibinaba ni Eresa ang telepono upang si Darius at ang iba ay makakain ng mapayapa. Nais ni Eresa na tawagan si Mary pagkatapos tawagan si Darius. Gayunpaman, nagbago ang isip niya matapos malaman na kasama ni Mary si Darius. Eto, uminom ka ng gamot mo. Binigyan siya ni Benjamin ng isang mangkok ng gamot. Ang masangsang na amoy ng gamot ay natapon kay Eresa, at iniwas niya ito ng may pagkakunot-noo sa mukha. Nakakatawa si Benjamin nang makita niya ang pagkainis sa mukha nito. Habang nakaupo sa tabi ng kama, hinalo niya ang mangkok ng gamot gamit ang isang kutsara at nagtanong, gusto mo bang pakainin kita, o ikaw mismo ang uminom nito? May pilyong tingin sa mga mata si Benjamin habang nakatitig sa kanya. Ako na mismo ang iinom. Frustration na sagot ni Eresa. Hindi ba mas maganda kung hindi ko kailangan uminom ng gamot? Napatingin si Eresa sa mangkok ng likidong gamot at tinapunan ng nakakaawang tingin si Benjamin. Hindi ba pwedeng ubusin ko na lang yung kapsula? Malumanay na pag-aliw ni Benjamin, sinabi ni Sean na mas epektibo ang pagkonsumo nito sa ganitong paraan. No choice si Eresa kundi huminga ng malalim, kunin ang bowl, at ibaba ito habang pinipisil ang ilong. Sa sandaling natapos niya ang mangkok ng gamot, dali-dali siyang binigyan ni Benjamin ng tubig upang maalis ang pait sa kanyang bibig. Wala ka bang mga candy? Panay ang tingin niya kay Benjamin. Sumama ang loob ni Benjamin sa kanya at tinapik ang kanyang ulo. Naubusan kami ng candies sa bahay. Tumalikod siya para kumuha ng isang bangkos ng ubas. Binunot niya ang isa sa mga ito at ipinakain sa kanya pagkatapos magbalat ng balat. Kainin mo ito, mas mabuti ito kaysa sa mga candy. Agad na kinain ni Eresa ang ubas, at ang tamis nito ay nagpaga ng pakiramdam niya. Nako, ang sweet. Nang makitang iluluwanan niya ang mga buto, iniabot ni Benjamin ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Natigilan si Eresa, bigyan mo ako ng tisyo. Hindi ko maider ang mga buto sa kamay niya. Kahit hindi niya iniisip, masama pa rin ang loob ko. Iluwa mo na lang, maghuhugas ako ng kamay mamaya. Sa muling pagtitig sa kanyang mukha, masasabi ni Eresa na talagang wala siyang pakialam, kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at iniluwa ang mga buto ng ubas. Nagpatuloy si Benjamin sa pagbabalat ng ilang ubas para sa kanya. Bigyan mo lang ako ng tisyo, at ako na ang kakain ng mag-isa. Sigurado akong may mga kailangan kang asikasuhin. Kinuha ni Eresa ang mga ubas at sinabihan si Benjamin na bumalik sa trabaho. Ayos lang. Ipinagpatuloy ni Benjamin ang pagbabalat ng ubas at pagpapakain sa kanya. Nagsimula lang kumain ng mag-isa si Eresa nang dumating si Ethan para hanapin si Benjamin. Sa katunayan, ang mga ubas ay masustansya para sa mga buntis na kababaihan. Mrs. Graham, bati ni Ethan. Nandito ka na. Nakaramdam ng awkward si Eresa dahil hindi siya sanay kung paano siya hinarap ni Ethan. Kung tutusin, sila ay mga kasamahan. Kumain ka lang ng kaunti at huminto ka. Kung hindi, mabubusog ka, payo ni Benjamin. Pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mga kamay ng napkin at sinenyasan si Ethan na iulat ang kanyang pag-unlad sa trabaho. Okay,
Inilabas ni Eresa ang kanyang dila at nagpatuloy sa pagkain. Hindi siya nag-abala sa pagbabalat ng mga ubas na iyon. Sa halip, iluluwa na lang niya ang balat at mga buto.